Mapapadali na nga ang paglalampaso natin dito sa ating bahay. Basta gagamitin nyo lang tong microfiber map ng G-Dragon. Napaka-useful nga nito mga mare dahil hindi ka na mahihirapan sa pagpipiga ng inyong mga basahan. Dahil auto-rotating, microfiber at auto-hydration. Ibig sabihin mga mare na i-squish niya yung tubig dito sa microfiber map. At speaking of microfiber, napakadaling sumipsip nito ng mga natapong mga kape o kaya ng mga tubig agad-agad na sisipsip ng map na to. At hindi ka na nga mahihirapan sa pagpipiga ng basahan dahil ito ipupush mo lang yung pinaka-cover niya. Ay nako, matatanggal lahat ng tubig na sinipsip niya. At isa pa mga mare, napakamura nito mga mare, 78 pesos lang. Makakapaglampaso ko na nga lang hindi nahihirapan. Once na mabili nyo nga itong mga mare, meron na nga itong kasamang extra microfiber map o yung pinakabasahan niya sa loob. May kahabaan din yung handle niya na kayang-kayang abutin hanggang ilalim. At kung bet nyo nga itong mga mare, lalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan mo mabibili. Hanggat naka-sale, i-check out mo na sa Yellow Basket. Hindi ka magsisisi mga mare sa halagang 78 pesos mo. Meron ka ng ganitong kagandang panlampaso. At hindi rin siya taco space mga mare dahil may sabitan nga siya. O siya, dyan na nga kayo. Bye-bye! Nagpaluto sa akin yung binangkon, isang kalderong sopas. Kaya naman ako, for the go. Kaya for today's video, tara, samahan niyo ako magluto nitong isang kalderong sopas nga. Habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig nga, ay sinimulan ko lang paghihiwain tong mga ricados. Sinuna ko yung gulay, tapos sunod ko na tong hotdog tsaka yung mga sabawang sibuyas. Kanina nga pala mga mare, habang nagkukwentuhan nga pala kami ng biyanan ko, ay bigla na lang niyang siningit na magluto nga daw ako ng sopas. Sabi ko naman ay oo, basta nga ibigay nila lahat sa akin ng mga sangkap tsaka yung sopas na lulutuin. Pati na tong kalderong kasing laki ng bunso ko. At ako lang ang bahalang magluto. Syempre mga mare, hindi ko na nga kailangang isa-isahin sa inyo kung paano nga magluto nitong sopas. Sa laki niya, pinipihado ko. Kahit nga nakapikit, ay kayang-kaya niyong magluto nito. By the way mga mare, giniling nga pala yung isasahog dito sa sopas. Sa bandang dulo pag naluto niya, tingnan niyo naman, napakasarap ng luto ko. Wag kayong aano-ano. Luto ko yan, kaya sinasabi kong masarap. Kali nga pala, 1 kilo nga pala pinuluto sa akin ng biyanan ko. Kayang-kaya ko naman dahil matagal na ako nagluluto ng ganitong karami. At minsan nga nung nagtatrabaho pa nga ako, inaabot pa nga ng 4 na kilo yung niluluto ko. Talaga namang sarap na sarap sila sa niluluto ko eh. Hindi ko nga lang alam kung talagang ini-emi lang nila ako o talagang sadyang masarap. Sa mga dati kong katrabaho dyan, paki-comment naman sa baba kung talagang masarap ba yung niluluto kong sopas nung natikman nyo. Talagang hahanap ng kakampiyan. Mas lalong sasarap nga ito mga mare kung kumpleto nga talaga. Kung lalagyan pa ng margarine, tapos yung Knorr Cubes chicken tsaka maraming patis. Tapos yung mga buto-buto ng manok. Eto, sa kada daldal ko mga mare, malapit na nga itong maluto dahil nilagay ko na nga yung gatas tsaka yung gulay. At konting pakulo na nga lang ito mga mare. Nako, kakain na. Mas masarap nga kainin mga mare yung sopas pag hinihipa mo talaga sa sobrang init. Tapos mapasupa-supa yung dila mo. At lalong-lalo na kung may mainit na pandesal pang kasama to. At talagang mapapagaya ka na lang kay Idol Grace Tran Felix na okay na to. Okay na to. Pak, ganun. Nung naluto na nga mga mare, enough ko na ikalaan tapos ibibigay ko na nga itong isang kalderong sopas dun sa bahay ng biyanan ko. At nakinikinita ko na naaamoy na nga nila itong sopas ko. At tsak, gutom na sila dahil anong oras na rin to, 2:30 na ng hapon. Kaya naman, binidyohan ko na rin itong biyanan ko dahil tamang-tama nga daw at nagugutom na nga daw siya. At sabi ko nga pala sa kanila, medyo matigas-tigas pa ng konti yung noodles. Ang hirap pakuluan eh. Pero sa akin mga mare, goods na yun. Ayoko kasi ng overcook. At pagka uwi ko mga mare, ito yung mga anak ko nilalantakan na agad yung sopas na pinalamig ko. Basta sopas, walang inuurungan yung mga yan dahil paborito nga nila yan. At naparami nga sila ng kain. Lalong-lalo na tong bunso ko. Tapos mga mare, pagkasilip ko nga sa labas, yung mga kapitbahay ko ngayon nagsisikain na rin ng sopas. Siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung di ka pa nakakapag-follow, mag-follow ka na. Diyan na kaya kayo. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Palengke day na naman kaya tara samahan nyo akong magsalansan dito at mag-refill mga condiments tsaka mga merienda ng pangbata. Kaninang umaga mga mare, namalengke na nga ako nang uulamin ng hanggang 2 weeks at hanggang sa susunod na sahod ulit ni Mister. At eto na nga yung mga napamili ko mga mare, worth 1.5 nga pala yan mga mare. Meron na nga itong galunggong, tilapia, karne ng baboy at karne ng manok. Tapos meron ding isang pack ng hotdog at luncheon meat. Sinamahan ko na nga rin to ng kalahating tray na itlog. Nako mga mare, sa tataas ng mga bilihin ngayon, yung 1.5 nga lang, ito nga lang yung mabibili. At pagkakasyahin pa nga namin ng 2 linggo at hanggang sa susunod na sahod ni Mister. At kasabay nga pala niya mga mare, nag-grocery din ako. At halagang 1.5
nga lang din yan mga mare. Yan nga pala yung mga gatas ng mga bata at mga pagkain, mga biswit at mimeriendahan nila sa araw-araw. Meron din yung noodles at pansit canton, asukal, kape, tapos mga condiments ko. Meron nga ding iilang dilata yan. O di ba mga mare, kailangan nga nating i-budget yung sinasahod ni Mister. Hindi nga pwede yung bili ng bili na hindi naman kinakailangan. Dapat nga yung pang araw-araw na kailangan lang ang bibilin. Pagkatapos nga mga mare, nagluto na nga rin ako ng panindang bagong alamang ko. Spicy bagong alamang yan na binibenta ko na nga sa halagang 50 pesos isang bote. Bukod nga sa pagbabudget, yung mahanap din akong racket kapag kakakataan sa araw-araw. Hi! Hello mga mare! Tara, samahan niyo akong gumawa ng spicy bagoong alamang. Sinuwalan ko na nga hiwa-hiwain yung mga spices. Maglalagay lang naman ako ng konting taba at para mag-moist yung mga mantika niya. Kasunod na nga mga mare, hiniwa ko na nga itong isang pirasong kamatis. At hiniwa ko nga lang to ng maliliit para may balance yung bagong alamang natin at para magkaroon ng kulay. Tapos syempre hiniwa ko na nga rin itong mga bawang. Yung mga pangunahing panggisa, kasunod nga yung sibuyas. Tapos lalagyan nga natin ng konting sipa. Hoy, ano bang klaseng sipa ang gusto nyo? Syempre, yung kakagat yung anghang. Hiniwa ko rin to ng maliliit. Pagkatapos, una ko na nga sinalang sa kawali itong taba ng baboy. Hayaan lang natin siyang magmantika mga mare hanggang sa mag golden brown na siya. Tapos iginisa ko na tong mga aromatic, yung bawang at sibuyas. At kung naaamoy nyo na mga mare ang mga bango nito, isinunod ko na tong sili. At kung gusto nyo naman ng maanghang, maraming sili ang iligay nyo. Pero sa akin, ito na yung preferred kong siling anghang. O pagkatapos, ito namang kamatis ang sinunod ko. Syempre, hahalo-haluin lang natin yan. Mix-mix lang mga mare. Hanggang sa kumatas na yung kamatis. O tapos, ito yung bagong alamang isinunod ko na. Mix-mix ulit mga mare para maghalo-halo na may mga aromatic at spices natin. Tatakpan ko na nga ito mga mare at hahayaan ko ng 4-5 minutes na kumulo. Nung mga 5 minutes na mga mare, naglagay na nga ako ng asukal para may pambalance na tamis doon sa alat ng bagoong alamang. Tapos walang katapusang halo na naman tayo mga mare. Ganun talaga, paikot-ikutin lang tayo. Hala, ano ba yun? O siya, naglagay na nga rin akong pamintang pino dito. Tapos betchin, para malasing na kayo habang kinakain nyo to. Siguro mga 15 minutes ako naghalo-halo dito mga mare, kaya nilagay ko na tong yung suka. Pag naglagay kayo ng suka mga mare, wag niyong tatakpan hanggang 3 minuto para maluto yung suka katulad nito. After 3 minutes, halo-haluin niyo ulit mga mare. Tapos kayo na maglasa kung gusto niyo ng mas matamis pa dyan, maglagay ulit kayo ng asukal. Pero sa akin mga mare, okay na nga ito. Kaya naman isinalin ko na nga dito sa lagayan. Itong plastic container na nga ito ay nagkakalaman ng 60 grams. Sisimulan ko nga mag-coasting para malaman natin kung magkano na nga natin ibebenta itong mga ito. Tapos ito naman nasa glass container, 100 ml ang laman niyan. So ito mga mare, nakagawa nga tayo ng 2 glass container na 100 ml. Tapos 2 plastic ng 60 grams. Sa makatuwid mga mare, 50 pesos na isa nito. Kung ibebenta nyo nga, mainam na negosyo din to mga mare kung magtsatsaga tayo sa pagluluto. O siya mga mare, bili na po kayo ng aking bagoong alamang. From this to this. Hi! Hello mga mare! Lunes na Lunes, madami tayong ganap ngayon. Pero bago yan mga mare, nakabili na nga pala ako ng pangsapin dito sa kutsyon naming aesthetic. Para naman hindi nyo nakikita o nababash yung kutsyon naming aesthetic. Sa ato yung mag-a-upload ako ng mini vlog. Kaya naman ito mga mare, babalutan ko na para sa inyo.
Family size nga pala tong kutsyon namin at 4 inches yung kapal. Talagang gumanda naman ng mga mare nung naikabit ko na. Pero wag kayong habang kinakabit ko to nga mga mare, naiisip ko yung mga pinagdaanan ng kutsyon dito. Makailang beses na nga yung malubog sa baha mga mare. Kaya naman yung mga cover niya pinagtatapon namin dahil sa putik. Tapos yung foam binibilad lang namin para nga may mahigaan nga ulit kami. Ang tinan nyo naman mga itsura mga mare, tungkab-tungkab na. Pero ang tibay pa rin. Eto na nga ang result mga mare, napakaganda nga tingnan. Anong sa inyo? Siguro naman hindi nyo na masisilip to. Anyways mga mare, pangalawang ganap kanin ngayong araw na Lunes. Matapos ko nga balutan yung kutsyon, eto. Iginayak ko nga yung panganay ko at i-enroll ko na sa kindergarten. Napaka-excited nga ng panganay ko dahil akala niya papasok na nga siyang tunay. Hindi niya nga alam i-enroll ko pa lang siya at sa susunod pang pasukan siya papasok. At bilang nanay mga mare, first time ko nga magpapaaral ng anak. Dahil nga itong panganay ko ay 5 years old na. At mabibilang na nga din ako sa mga nanay na naghahatid at nagsusundo. Sa totoo lang mga mare, excited na nga rin ako kung ano yung magiging feeling ng nagpapaaral ng anak. Kung dati-dati ako nga yung pinag-aaral, ngayon ako naman ang magpapaaral. O siya, dyan na nga kayo. Bye-bye! Spider-Man! Action! Okay, ganun-ganun ka. Shhh!